Ayan, get ready with me. Pupunta tayo sa bahay namin sa Tondo. Papakita namin si Ellie, kay Mami La, and kay Lolo Dad. So, habang hindi pa namin inaayusan si baby, ako muna. Mabilis lang naman to, para hindi lang tayo mukhang pale. At baka mapagalitan tayo ng mga lola. So, nag-order din kami ng food. Hinihintay lang din namin. Then after nun, ayusan ko lang si Ellie. And punta na kami sa Tondo. So, sa mga hindi nakakaalam, currently nakatira kami dito sa may Sampaloc, sa Calahasban area. Tapos ako talaga, lumaki talaga ako sa Tondo. So, after kumanganak, ngayon lang namin dadalhin si Ellie. Pero nakita naman na nila Mami La, si Ellie sa hospital. Pero syempre, super tiny pa siya. Kaya hindi po na namin siya nilalabas. Karaniwan na labas niya lang ay sa hospital. Naisip namin nung una, hintayin mo na mag-vaccine. Kaya lang, doon lang naman kila Mami La. Tsaka sabi naman ni Pedia, okay lang, basta wala lang masyadong hahalik, ganyan. Tsaka lalapit na may mga sakit. So, tingnan natin kung anong reaction ni Mami La at ni Lolo Dad at ng mga tita at mga pinsan niya kapag pumunta kami doon. So, malapit lang naman yun dito. Mga siguro 30 minutes to 45 minutes drive, depende sa traffic. Ayos lang tayo ng konti para hindi naman tayo haggard, Mami. So, ayan. Skintific yung gamit ko. Ito siya. Maganda na siya, pero nilalagyan ko siya ng powder. Para naman hindi mamuo-muo. Hindi na ako masyadong nag-makeup simula nung nabuntis ako. Pero parang gusto ko na nga ulit. Kasi minsan nagmumukha akong pale. Siyempre pag pale ka. So, kaputlae. Currently, ang ginagawa ko lang ay Skintific powder. Tapos itong lip liner. Tsaka yung lip oil na binili ko last time. Maglagay lang tayo ng konting kulay sa lips. Ay, ang ganda. Parang candy. Ay, ang gulo ng buhok ko. Ang init kasi dito sa CR. Actually, kaya dito ako nag-get ready with me sa CR. Maganda yung lighting. May pakatok sa inyo yung ilaw namin dito sa CR. Ayan. Tapos pagkatapos ko mag-ayos, ayusin ko naman yung gamit ni Ellie, tsaka yung susuotin niya. Kasama pa ni Ellie si tita niya sa baba. Ay pala, kaya pala din kami pupunta sa may Tondo. Kasi nga, kukunin namin yung magiging bagong kasamahan namin dito sa bahay. Galing siya sa province, sinatid ng tito ko. So sabi ko, tsaka sabi ni husband, sige, sama na natin si Ellie para makita nila mama. Ayan. Oh, parang gusto kong mag-blush ko. Kaya lang doon yung brush ko sa labas. Gamitin nga natin tong libre ni yung freebie ni Face Shop sa akin last time. Ay, kaya lang walang brush. Ayan, Diyos me, dyan na nagsimula. Wala na pala akong mic niyan. Hindi ko pala siya na-charge. So anyway, ang chinichika ko lang dyan, tingnan natin kung maganda ba yung blush on and kung nagkukulay ba. So ayan. From third floor, bababa na ako sa second floor sa sala kasi minsan doon nag-stay si Ellie para naman makakita siya ng ilaw at hindi puro kwarto. Kasama niya naman yung tita niya doon. So, meron siyang sariling crib niya doon. Meron din siyang crib sa kwarto namin. Pagka tanghali hanggang medyo hapon, yun, nag-stay siya doon. Naglalaro pa sila ni tito niya. Tulog pa siya. Ay, hindi ata siya tulog dyan. Hindi tulog siya. Bibihisan na namin siya kasi nga aalis na kami.
Pagkabihis, kinukulit ko lang siya. Akala ko talaga meron akong mic. Sayang naman kasi medyo nag-ano siya dyan, naiinis siya sa akin. So, kinukulit ko lang. Sabi ko mag-hi muna siya sa video. Pero parang hindi niya feel kasi nga inistorbo namin yung tulog niya. So, bababa na kami kasi nasa kotse na ang kanyang daddy at ang kanyang tita. Huli na kaming bababa. Pagsakay sa kotse, ganyan pa rin yung itsura niya. Grabe, gising na gising siya. Medyo inaantok. Akala ko talaga iiyak-iyak siya. Pero hindi. Siya ay inantok and tahimik lang siya sa kotse. Hindi ko alam, siguro sanay na to sa paglabas-labas. Kasi nga medyo nadalas kami sa pagpunta sa hospital sa mga check-ups niya. Ayan, patulog na siya. Hindi mo na kami nagbe-baby car seat. Kasi nga natatakot kami na nakahiga pa siya. So gusto namin ni daddy niya na nakakarga muna siya sa amin. So nagpapalitan lang kami dyan ni Ate Donna. Either siya or ako yung magbubuhat. Ayan, tulog na siya. Wala pa rin akong mic. Dito ko na na-realize na wala na akong mic. Nakakaloka talaga. So, yung daan papunta sa amin, sabi ko nga 30 to 45 minutes, depende sa traffic. Kasi yung dadaanan namin, maraming truck. Kasi sa Tondo, malapit siya sa mga pier, 'di ba? So, nung time na doon ako nakatira, lagi akong nata-traffic, lagi akong nalilate either sa trabaho or sa pasok sa school. Kasi puro truck talaga dyan. So, swerte ka kapag ka walang truck kasi minsan nagbabara dyan. Pag walang truck, mabilis lang yung biyahe. Pero kapag may truck, traffic talaga. So, yan, tulog si Ellie, di ba? Ang behave-behave niya. 20 years din akong nakatira dito. Tapos, nag-move out na nga ako kasi sobrang hirap ng signal. So, nung nag-work na ako, nag-start na ako nag-work, naghanap din ako ng matitirhan outside kasi hindi effective. Kasi mahina ang internet dyan before. Pero ngayon parang okay naman na. Sila, mama, at saka si papa, hindi nila feel lumabas. So, dyan na talaga sila sanay kasi sobrang tagal na nila dyan. Parang hindi pa buhay yung sister ko. Diyan na sila nakatira talaga. Diyan na din ako pinanganak. So, nakaka-happy naman bumalik-balik kahit papano. Ang struggle lang talaga is, yun nga, number one, signal. Pangalawa, masikip, marami kasing mga truck dyan. Tapos maraming mga tricycle din. Pero masaya naman yung neighborhood namin dyan. Akala lang nila pag sinabing tondo magulo. Well, given naman na medyo meron-meron nga. Pero okay naman, masasanay ka din pag dyan ka na lumaki. So, ayan, dadalhin lang namin dyan si Ellie. Hindi kasi alam nila mamila na pupunta kami. Alam nila na may pupunta para kunin nga yung kasamahan sa bahay. Pero hindi nila alam na kasama ako, si Nathan at saka si Ellie. Yan, nandyan na kami sa area namin. So, itong bahay na to, magkakaparehas to dati. Bigay to ng government noong 2017, yung bagyong milenyo. Kasi ang daming mga bahay na nasira sa tabing dagat. So, isa kami doon sa mga nakatira sa tabing dagat before. Tapos, kinain ng dagat yung area namin. Dalawang organization yung tumulong together with the government para makapagpagawa ng mga pabahay para dun sa mga nawalan ng house before. So, one is yung Habitat for Humanity dyan sa area namin, and two is yung Gawad Kalinga. So, isa kami dun sa mga fortunate people na nabigyan naman ng isang unit. So, before, kailangan mag-volunteer ka. May mga volunteer works para mabigyan ka ng house. So, fortunately, masipag naman si mommy at daddy na kakuha sila ng isang unit. Tapos, in-improve na lang namin. Before kasi, yung dingding niyan is hardy flakes. Pagkatapos, yung loob niya para mga metal fairing lang siya. So, pagka fully paid na, may bayad din pala yan. Pero sobrang cheap lang. Murang-mura lang talaga. Sobrang affordable. To those na individuals na hindi afford talaga magkaroon ng house, this is a big blessing sa amin talaga. So, parang 500 pesos ata yung bayad dyan every month as your rent. So, big help na talaga yun, and very cheap siya and very affordable na siya. Lalo na dito sa Manila. So,
So, pagka fully paid ka na, or I think kahit hindi ka pa ata fully paid, basta magpapaalam ka lang dun sa management, pwede mo na siyang i-improve. So, kung mapapansin nyo, may mga areas dyan na hindi pa finish talaga yung pagkakagawa. So, fortunate enough naman kami, nakapagsipag-sipag naman and nakapag-ipon-ipon. Na-improve namin yung sa amin. And, ayan, na naging happy naman si mama at papa. Yun nga lang, ayaw na talaga nilang umalis. So, hindi naman sa ayaw ko dun sa area, more of, syempre gusto mo lang na mas accessible kasi nga, hirap din pala yan sa parking. Wala kasing parking dyan sa area. Ang dami ko ng kwento. So, ayun nga, pagdating namin, na-surprise naman si Mamila and nag-face mask agad kasi nga natatakot sila. Wala pa kasing vaccine si baby. So, lahat kami naka-face mask. Tapos siya, nakalagay lang siya sa car seat na binitbit lang ng daddy niya. Ayan yung sister kong di pa ata nagliligo. Charing yun eh. So, nakipaglaro lang sila kay Ellie. Tulog pa din siya, o diba, sa buong biyahe, tulog lang siya. So, tinawag na nila yung mga tinawag ni mami si daddy, tapos tinawag din ng pamangkin ko yung mga tita niya sa kabilang bahay para magwala-wala na naman sila siya. Ay! Ang kulit! Kulit! Yuri, hi ka! Mag-alcohol ka, das face mask. Dali. Hello guys! Dumating na yung tita niya, tapos yung dalawa niyang pinsan. Actually, may isa pa siyang pinsan, paparating pa lang din ako ng pag-video after nun. So, ayan, ang aking maliit na pamangkin na marunong nang mag-ABC at mag-count. Nagpapakitang gilas sa mga tita. Ayan, naggulat-gulat na nga si Ellie dyan eh. Pero sobrang enjoy. After nitong video na to, hindi na ako nakapag-video. Simula nung umalis kami dyan sa bahay kasi sobrang gulo-gulo na talaga. Ayan, nasa bahay na tayo. 9 na. Kanina pa kami dumating, kaya lang pagdating namin, syempre nag-ayos pa. Pagkatapos, medyo nagwala si baby. Siguro na-overwhelmed dun sa pinuntahan namin kanina. Pero buong biyahe, behave lang siya. Hindi lang ako nakapag-video sa sasakyan kasi nga, bit-bit natin siya. So, ayun. Mabilis lang naman, overall, naging happy naman si Mami at saka si Lolo Dad. Medyo nagchika-chika lang kami doon. Tsaka ang gulo ng mga pamangkin ko, grabe. Feeling ko hindi ko kaya accommodate ng napakaraming bata. So, merong 3 bata dun sa bahay. Yung pamangkin ko sa pinsan, 2, isang babae, at isang lalaki. Tapos yung isang anak ni ate. So, ayun, overall okay naman lahat. Naging happy naman kami sa first gala ni baby sa aming bahay sa Tondo. So, nakaka-happy lang kasi masaya-masaya si mami tsaka si daddy. Kasi nga, tagal na nilang naghahanap ng apo. So, naibigay naman natin, naipush naman natin. So, shift na din naman natin ngayon talaga. So, tutulog na din si husband. Si baby tulog na, kaya nakapag-video ako dito. Ulit, syempre, sa CR. Sa CR kasi nga bawal mag-ingay sa labas. Baka magising yung dalawa. Ay, nakakaloka pala. Nag-video ko kanina, di ba? Yung ibang film, walang walang mic. Nalubat pala yung mic ko. Di pa talaga ako sanay. My goodness. But anyway, ayun, mamaya mag-stay pa tayo hanggang 3 a.m. para palitan din tayo ni husband. So, ano bang gagawin natin tonight? Mag-work, meron ako isang company na i-register, isang client. Tapos, mag-i-edit lang din ako. And after that, siguro abutin ako ng 3 a.m. Medyo mabagal pa ako mag-edit-edit ng mga ganitong bagay. Yung registration, mabilis lang yun. Sanay na ako dun. Kompleto naman na yung details. Tapos, kailangan lang natin magsulat ulit ng to-do list. Then, for sure, pagising-gising din yun si baby maya-maya. Every 3 hours or 2 to 3 hours na yung niya, yung wake up time niya. So, para lang mag-dede. Magtatanggal lang ako ng makeup kasi medyo nag-makeup ako kanina. Tapos mag-work na. Wrap up ko na tong araw na ito.
Bukas ulit, ano bang pwedeng gawin bukas? Mag-iisip pa ako. Pero most likely dito lang sa bahay. May mga parcel akong dumating. So baka yun lang din yung gawin ko. Mag-unboxing at the same time. Ayun, may mga products pala na dumating na kailangan namin itry ni baby. Kaya lang natataon talaga na either may lakad, yun nga, di ba, nag-hospital kami last time. Or wala siya sa mood. So, sana bukas din nasa mood siya para kahit pa paano matry namin yung mga products na dumating and ma-share din namin sa inyo. So, yun lang guys. Good night and then see you next time. Bye!